hindi pwedeng mawala yon. Sometimes sa Christian, ang saya lang nila, once na may gathering, magkita-kita, nandun ang saya, pero pag nawala na, may lungkot pa rin. But a true Christian na tinatawag nating joy, which is nandito sa kasama natin, ito po yung kahit saan kadalhin, kahit sino makasama mo, saan ka mampad pa rin, dala mo ang salita niya na may galak sa puso. And that is the true joy coming from our Lord. Amen po. Ang ating topic for today po, mga kapatid, tingnan po natin ngayon. Nakapasok na ba tayo, sis? May sounds na po ba tayo? Tingnan niyo po sa ating mga kapatiran online. Sorry po for inconvenience sapagkat nagkameron po ng problema ang ating sounds online. But dito po sa congregations, sa plaques natin, okay ba po ang sound? Okay. Habang naririnig niyo pa ang sounds, ibig sabihin, hindi pa kayo inaantok. Alam niyo po ba kahit nakatitig kayo sa akin at hindi niyo na naririnig ang sinasabi ko, ibig sabihin nawawala na kayo sa wisyo. Nararanasan niyo ba yung ganon? Nakausap mo pero parang nawawala na siya. Tanungin mo, magigising na ganyan pero nakamulat ho, tulog pala. Huwag niyong intaying lapitan ko kayo at kayo akin tapikin. Ikaw ga ay gising? Kasi nangyayari po yan. Every time that we deliver the Word of God, nagsisimula ng lumitaw yung parang nagsasabi sa ating, halika na dito, para ka idinuduyan, nasa ilalim ng puno ng mangga, hanggang alam mo, tulog ka na pala. Okay na? Okay. Ang topic po natin for today, palakpakan po muli natin ang Diyos. Thank you for the online sa music natin. Basahin po natin, sabay-sabay. Amen. Alam niyo po ba na sinasabi dito na ang temptation authenticate our faith? Huwag muna natin pasukan yon. Dito na lang po muna tayo sa salitang authenticate. Tingnan niyo po siya. Ho? Sabi dito, authenticate or authenticated, it is a verified or confirmed. Nagpapatunay, nagpapatotoo, at tiningnan na talagang totoo ito. Amen po mga kapatid? Tingin kayo sa akin lahat, mamaya kayo. Tapos sabi dito, something is proven to be genuine, true, or legitimate. Kasi kailangan po maunawaan natin to, ganun pala yun. Sa pinagdadaanan ko ngayon, kailangan pala yun. And of course, proven to be real. Something is shown to be real, actual, or authentic rather than fake or pretended. Kita niyo po sa amin po ngayon, pinagdadaanan namin sa aking anak na si Mateo. Nasaan ba si Mateo? Sa kanyang dokumento sa school, nagkameron kami ng problema about the authentication ng dokumento niya. It is not enough to pass all documents ni Mateo coming from the school. Kailangan authenticated coming from DepEd. And not only in DepEd, kailangan po siyang i-authenticate galing sa DFA. And then, after DFA, kailangan pa sa Italian Embassy. Kailangan po yon. Sino po dito nakaranas na nag-ayos ng dokumento sa Pilipinas na kailangan pagdating dito, authenticated? Di po ba? Authenticated lahat kasi hindi naniniwala. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bilang isang Kristiyano, kailangan ito ay may patunay sa atin, sa inyo, at sa nakakakita sa atin. It is the authenticated part of a Christian through God and the community and the brotherhood or in the church. Amen po. Sa atin bilang tayo ay mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng pagmamahal, how can you prove that yung partner mo, katabi mo, kapatid mo, pamilya mo, ay authenticated yung pagmamahal na binibigay sa iyo? It is not just because we're married. Sino po dito ang nakaranas ng ikasal? Ako lang po. Wag na kayo tumaas. Ako lang. Nung ikinasal po kami, hiningi sa amin ang aming birth certificate coming from the municipality ng aming lugar. After nun, hindi lang po pwedeng galing lang doon. Kailangan i-base namin to sa NSO. Hindi ko lang kung anong tawag ngayon. PSA? Philippine Statistic Authority. Ayun po yun. Ho. Galing ng PSA kasi yun yung pinaka-general na malalaman, married ba to? Single ba to? Kasal ba to? Registered ba to sa Pilipinas? Kailangan laging authenticated kasi mahirap tayong magpakasal ng fake ang document ng meron. Kasi pagliban na natin dito sa ibang bansa at nagpakasal kayo dito, hindi nyo po pwedeng yung ating original copy ng ating
document ay baguhin dito just because gusto nyo lang mabago. Hindi po pwede po yon. Sa pagliban ng panahon, simula ng Panginoong Jesucristo, laging tandaan, listen, sabihin nyo, Jesus Christ. Alam nyo ba pag pinanggit nyo ang Jesus Christ at nahihirapan kayo, ibig sabihin, hindi kaya ng Espiritu nyo meron kayo. Sabihin nyo, Jesus. Listen, Jesus. Huwag kayo magtinginan. Sabihin nyo, Jesus. Kasi pag di nyo nabanggit ang Jesus, ibig sabihin may spirit na iba na hindi aparte sa Panginoon. Amen po. Sa deliverance, lagi natin nakikita yon. Kapag tayo ay nagdi-deliver, sabihin mo nga Jesus at hindi niya nasabi, merong ibang spirito sa Kanya. But we are all, the children of God, kaya nating sabihin pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Alam niyo po ito, nang pinag-aaralan ko ito, sinimulan ko din po ito kung paano ang Panginoong Jesucristo na-test or yung kanyang temptation sa kanya during that time. Pero bago yon, after Jesus Christ, sino ba yung isang ginamit talaga na halos kapareho ni Jesus Christ para po dito sa mga ganitong pagkakataon para maituloy ang misyon ng Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito? Amen. Sabi mo sa katabi mo, parte ka dito. Lahat ng pinagdadaanan mo, sabihin niyo po, lahat ng pinagdadaanan mo, ito ang magpapatunay at magpapatibay sa iyong pananampalataya. Amen po. Sabi po sa atin sa James 1, 2-4. Dito po tayo first magbabase at susundan natin lahat ng ito. Amen po. Lagi niyo po akong sundan para parang hindi ko kayo pinagkakamalang natutulog kayo. Amen po mga kapatid. Amen. Sabi dito, consider it pure joy. Ito pong si James ay half-brother ni Jesus. Iisa po ang kanilang ina. Magkaiba lang sila ng ama. Half-brother niya po ito si James. Sabi niya dito, consider it pure joy. Sabi niya, sa paglilingkod sa Panginoon, bilang lingkod ng Diyos, ito'y ihalin tulad niyo sa galak o i-consider niyo ito na ang galak ay talagang galing sa Kanya, sa Diyos. Amen po. Sabi dito, my brothers and sister, para sa inyo yan, whenever you face trials of many kinds, sino ditong dumaan na sa iba't ibang klase ng pagsubok, trials, problem sa buhay, dami. Lahat tayo, di po ba? Ibang-iba tayo. Sabi dito, because you know that testing of your faith produces perseverance. Paano makikita ng Diyos ang inyong pagtitiis kung di kayo padadaanin sa mga trials nyo? Maaaring hindi nyo pa nakikita ang tagumpay, ang solusyon, ang nangyayari sa buhay nyo ngayon sapagkat tinitingnan ng Diyos kung paano kayo magtiis. Amen? Part ng pagiging isang Kristiyano kung paano tayo magtitiis. Kung titingnan nyo po, this is the last part ng fruit of the Holy Spirit is self-control. Kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong yung long suffering sa atin, kaya mong tiisin yung nangyayari sa buhay mo. But do not forget that God always be in our side during our battles. Amen po. Yun ang pinakamaganda doon. At sabi po dito, let perseverance finish its works so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Kapag napagtagumpayan nyo na yung mga nagdadaan sa inyo, dun nyo palang may isip na, well done. Natapos ko na to. Nalampasan ko na ito. Nakita ng Diyos kung paano pinagtiisan ang lahat ng ito. Pero kapag tumakas ka sa isang responsibilidad na ito na may problema mo, na binigay sa iyo ng Diyos, tandaan mo, hindi ka aag doon sa buhay mo nang hindi mo babalikan kung ano yung nilampasan mo. Amen? For example, kaming dalawa ni Sister Annalie, hindi kami magkasundo pero nagpapakita kami ng parang okay kami. Tandaan nyo, yung puso namin may problema. Hindi namin malalampasan tong problema sa puso namin hanggang hindi totally healed. Amen? Kahit kayong magpartner, magkaibigan, kayong magkakilala, pwede kayo kasi magbatian, pwede kayong magtanguan, pwede mong itaas ang kilay mo pag nakikita kayo. Pero the true meaning ng you have already passed on that matter na pinagdadaanan nyo, you can accept, you can talk to it. Sister, alam mo,
yung pinagdadaanan natin, napag-uusapan nyo na kasi eh. Pero hanggat hindi nyo nababanggit to at nakirot pa sa puso nyo, there's something na dapat pang gawin, na dapat pang ayusin sa inyo. Bilang isang Kristiyano po tayo, pinadadaan tayo ng Diyos dito o tumatagal tayo sa pinagdadaanan natin kasi hirap tayong tanggapin. Hirap tayong magbigay ng tunay na pagpapatawad sa kapwa natin. Amen po. Sabi po dito sa susunod natin, this is my 3 illustration about the life of Paul. Si Paul po, kita natin yung kanyang transformation and conversion from human with the Spirit. Siya po yung sinamahan at kinasihan ng Espiritu nung papunta siya ng Damascus, di po ba? Ito yung halos kalintulad ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo nung ginamit sa mission sa atin to save us, namatay siya, inilibing na may 3 araw ng buhay na magmuli. Si Paul naman, nung papunta ng Damascus, narinig niya ang boses ng Panginoong Jesucristo. Nang 3 araw na yon, siya'y nabulag. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nakakita. At doon nagsimula ang mission through the life of Ananias na sinabi sa kanyang, ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Gawin mo ang lahat ng ito. At nung tinanggap ni Paul ito, muli siyang nakakita. Naranasan niyo na po ba sa buhay niyo na manumbalik kayo sa Panginoon? Na kayo ay may karamdaman, sabi mo, Lord, help me. I need healing. I need the solution of my problem. Paglapit mo sa Panginoon, sabi ng Diyos, kailangan kang tunay na manampalataya at lumapit sa akin. At kapag ikaw ay nakita ko na ang puso mo na lumapit sa akin, matatanggap mo ang sagot sa iyong mga panalangin. Yun yung pinakabagay na nag-authenticate sa atin o nagpapatunay, authentication ng ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa pananampalataya natin, we can authenticate our faith just going here in the church every Sunday. Hindi po yun. Ang authentication of our faith, yung nangyayari sa'yo, yung mga pagsubok, yung mga test sa'yo, na nalalampasan mo because of your faith and believe in God. Do you believe on that? Amen. Kasi hindi po pwede na hindi nyo palampasan ang mga bagay na yan. Kasi sinabi yan ng Panginoon. Sabi dito kay Paul, tingnan nyo po mga kapatid, itong istorya ni Paul, 3 lang po ito. And I want you to know, my dear brothers and sister, sa inyo lahat nakatungkol to, sa inyo lang. Hindi po pwedeng iba. Pero mga taga-Pilipos yun during that time. And we already adapt the word of Paul during our generation. Sa atin din po lahat to. Sabi dito, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. Ito pong istorya na to, nung nakulong po si Paul. Si Paul po ay nakulong sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kinulong po siya doon. Noong mga time na yon. Nung siya'y kinulong doon, kinadena ang kulungan at sarado lahat ang kulungan na yon. But listen to this. For everyone here, including whole palace guard, lahat daw po na nandoon sa kulungan at sa buong palasyo na yon, ibig sabihin, may cleaners man doon, may janitor, may gwardiya man doon, at lahat ng nandoon, sabi, knows that I am chained because of Christ. Na siya'y kinadena dahil kay Kristo, sa paghahayag niya ng salita. Are you in? Laksan nyo. Amen. Sabi dito, and because of my imprisonment, sa kanyang pagkakakulong, most of the believers here have gained in confidence and boldly speak God's message without fear. Lahat daw na nandoon, isipin nyo, wala silang hiya na inihayag ang salita ng Diyos kasi authenticated na nangyari doon. Listen to me, sa kulungan na yon, nang sila ay kumanta ni Salas at ni Paul, nag-hymn sila sa Panginoon, lumindol ng malakas at nasira lahat ng mga kadena at nabuksan lahat ng kulungan. Even the guard, that time na nandun sa Bible, naligtas just because of the miracle they seen on that in that imprisonment of Paul. Sipin niyo po yon. Kaya tingnan niyo po yung istorya ni Paul dito. Yung nangyari sa iyo na nagkasakit ka, nakita ng katabi mo, dinalaw ka sa ospital, inoperahan ka ng 3 beses, nagkasakit ka ng cancer, nagkasakit ka ng ulcer, malapit ka ng mamatay, ang atay mo nagkameron ng problema, pero pinagaling ka ng Diyos, alam lahat yan ng katabi mo, that is authenticated miracle of God na ipinakita sa buhay nyo.
yan ay bit nyo hanggang ngayon na hindi nyo po pwedeng bitawan. Amen? Yung authentication of the miracle of God, nakabaon yan sa puso natin. Hindi natin po pwedeng kalimutan yan. Bakit? Ikaw lang at ang Diyos na nagkakaunawaan dito. Ikaw lang at nagkakaintindihan na ako ang iyong Diyos, makapangyarihan na nagpagaling sa iyo. Amen. Walang iba. And that is the authentication of our faith through God. Yun na nagpatunay. Kaya pagkasabi mo, sway-sway lang tayo, pasway-sway dito. Hindi pwede. Seryoso ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon at pakikipagrelasyon sa Panginoon. Para yang isang mag-asawa. Hindi kayo po pwedeng maglokohan sa pag-ibig na meron kayo. Sapagkat hindi mo po pwedeng ilihim sa Kanya kung anong meron ka. Tayo sa Panginoon, we are boldly open our heart and mind to God. Kaya alam niya bawat mga moves natin and plan natin sa buhay natin. Alam niya ng Diyos. Hindi niyo po pwedeng itago yan. Kahit sabihin niyong secretly, we talk with my friend, special friend, with my husband or wife, kayo akala niyo yun, pero ang Diyos lagi nakatunghay sa inyo. Whatever happen sa family niyo, sa inyong mag-asawa, alam ng Diyos. At may kinalaman ng Diyos sa nangyayari sa inyo, especially ang puso nyo, may bahagi na ang Diyos. Yun ang nangyari kay Paul. Naging authenticated ang kanyang istorya during the time na nakakulong siya, na hanggang ngayon bit pa natin, di po ba? Another, pero dito po, tinan nyo po, yung joy ni Paul, ang gusto kong ihayag, nakalimutan ko po, yung joy ni Paul through suffering. Nag-suffer siya sa imprisonment, pero yung tagumpay na binigay sa kanya ng Lord, marami ang na-bless. Marami ang nakakilala. Kaya kapatid, kung ikaw may pinagdadaanan sa oras na to sa sitwasyon mo, tandaan mo pag nakalabas ka dyan, maaari mo na itong ikwento sa iyong katabi. Alam mo, dati ganyan ako, ganito. Marami akong naringgan ng mga kapatiran na sabing, ako ay drug addict before, pero after God touched my heart, hindi na ako drug addict ngayon. Workaholic na ako ngayon. Na wala naman si God, workaholic naman. Merong mga bagay sa buhay natin na inangat ka ng Diyos, pero doon sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nakalimutan mo naman ng Diyos. Amen? Ito po yung isang gusto kong ihatid sa inyong lahat. Lunes hanggang Biyernes, punuin nyo ng trabaho, pero yung Sabado at Linggo, pahingayin nyo yung Sabado kung di kayo makattend ng prayer meeting, pero yung Linggo, bigyan nyo kay God. Kasi paano nyo masasabing mahal nyo si God kung wala naman kayong oras o araw para sa Panginoon? Di ba? Kayong nanonood, kausap ko kayo ngayon. Siguro kaya kayo nanonood kasi hindi ito yung inyong off ng trabaho nyo, hindi ito yung day off nyo, pero hanapin nyo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Amen? Ang dami mong gustong i-add sa'yo, pero hindi mo naman sinisik si God. Yun ang pinakamahirap. The second one, ng authenticated story about Paul is, basahin yung highlight na yellow. Si Paul po, basahin ko muna. Ako'y napapasarap sa kwento, may babasahin nga pala. Sabi po sa Philippians 4:11-12, I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Si Paul po, isang klase ng kanyang misyon na naranasan niyang lahat ang magkameron, ang sobrang sagana, ang mawalan, at merong konti lamang. But the only secret na kailangan niyang ihayag sa atin lahat is to be contented. Amen. Magtrabaho kayo ng punong-puno, pero ang lakas ng loob niyong gumastos na mapuno awas pa ang gastos. But magtrabaho kayo ng sapat lang, pero nandun din sapat ang gastusin nyo. The only thing na dapat niyong pag-aralan, being contented of what you have. Huwag niyong titignan yung katabi nyo, okay na ako dito sa 8 oras kong trabaho, pero lahat na nakikita nyo sa palibot nyo, siya nga 8 oras lang ang trabaho, ako 12 na, pero meron na siyang car, meron ang bahay nila sa Pilipinas. Huwag mong tingnan yon. Ang tingnan mo, in your 8 hours, okay pa ang katawan mo, malakas ka pa, and you are also good in front of God.
Ang Diyos lang talaga. Tandaan nyo lagi yan. Kapag nakakakita kayo ng kaunting, meron yan eh. Human nature natin yan, maramdaman natin na may konting inggit. Alam niyo po yun? Nabigla, daming pera ni kapatid. Si kapatid ganyan, 4 na oras naman ang trabaho, pero parang abundant yung meron siya. Makikita mo, ang sapatos ngayon. Kalalabas lang nung Lunes ng Nike, andyan na. Yung kanyang blouse, ang ganda. Ano pang ginawa mo? Kung titingnan lang natin kung anong meron yung kapwa natin, ano po? Maganda, makontento tayo kung anong meron tayo. Maibigay natin yung para sa Diyos at para sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Si Paul po, naranasan niya dito, kaya gusto niyang ihayag eh. Walang tunay na paglilingkod sa Diyos kung gusto mo laging sagana, sagana, sagana. Pag nawala yung sagana, maglilingkod ka pa ba sa Diyos? Di ba? Sabi mo, I am a blessing, number 1. All J1 people are blessing. Pamudmud dito, pamudmud. Sa May 11, makita tayo, may 2.5 ka sa akin. 2.5 to, 2.5 yan. 2.5 are. Nawala si 2.5. Nawala na ng budget. Anong gagawin na ngayon? Ay di high 5 na lang. Ayun na lang, anong nangyari? Nawala na. Bakit? Yung continuous blessing ni God, doon lang siya nakabase. Hindi doon nakatingin ang Diyos. Ang Diyos nakatingin sa puso kung anong meron ka at yun ang ibibigay mo. Amen. Hindi yung po pwedeng sasabihin natin na sagana ko ngayon, pwede ako magbigay, pero pag nawala ka na, teka, sabi mo sa asawa mo, tipid-tipid ka naman. Kasi malayo pa ang sweldo. Teka, nangangailangan tong 2. Meron pa tayong 3 dakot dyan. Kunin mo yung 1 dakot at hatiin natin. God's looks in our heart. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi nakatingin ang Diyos kung kayo ay mayaman o mahirap. Nakatingin ang Diyos sa puso niyo. At ang Diyos mismo magsusupply kung ang lahat ng binibigay niya sa inyo ay dumadaloy lamang ito sa kapwa niyo. Yun ang tinatawag na hindi ako nawawalan sapagkat lahat ng meron ako, ibinibigay ko sa kapwa ko. Amen. In isa pang authenticated story ni Paul, ito yung sa lahat ng pinagdaanan niya, he is always focusing in the eternal. Basahin niyo po, eternal perspective. Ito po, dumaan si Paul na siya ay lingkod ng Panginoon. Na usually sa atin, lahat tayo mga lingkod ng Diyos, lahat tayo ng mga pinagpapala, nakaranas ba kayo na tinatawag nating super blessed? Habang binabasa natin mamaya dyan, na marami kayo natatanggap na regalo? Huwag niyong isipin na kayo ay tumatanggap ng regalo kasi kayo ay mapagregalo rin. Normal yon, di po ba? Marami naman na, nag-birthday ako, parang wala akong natanggap ngayon. Bakit na may nag-birthday kapitbahay mo, katabi mo, nagbigay ka rin ba? Do not expect. Napaka-expectant mo naman na mag-antay na yung kamay ng kapitbahay mo, ilargang ganyan, ni ikaw nga pag may birthday, natutulog ka. Ipinagpe-pray na ng pastor, nakapikit ka. Mahirap yung gano'n, di po ba? If you expect something na ma-receive, you have to pull it out your hand to give others. Amen po. Yun. Kasi ang sabi nila, ang pagpapala nga natin, ang blessing natin, ito'y nanggagaling sa ating pagbibigay. Giving is the key of blessing. Yun po yung mga bagay na yun. Si Paul po, tingnan niyo po dito, in-authenticate niya yung mga bagay na to sa Philippians 4:16 to 18. Even when I was with you in Thessalonica, you sent me financial help more than once. I'm not looking for a gift, but I want to see your good deeds multiply. Yun ang tinignan ni Paul, kung paano dadami, hahayag, kung paano ka ginagamit, paano ka mag-share ng Word of God, bring soul in the church, not giving gift to each other. Amen po. Kasi yung pagdadala natin ng kaluluwa sa church, blessing na po yun. Regalo na yun sa ating buhay. Na yung mga dinala mo ditong kaklase ngayon, wala na. Kinainan lahat ng paru-paro. Sino natitira na lang dito? Si Mart, nasa si Mart? Sorry, pa nakipagkwentuhan ako sa kaklasmate ko na po. Kasi itong batang to masipag mag-imbita ng mga kaibigan. Siguro nakaranas ng gutom ng mga kaibigan, umalis na. Okay, sabi dito, resulting in more credit to your account. Ito po yung magiging resulta, not doon kay Paul, doon na sa mismong sinasabihan niya, benefit to sa'yo, magiging account to sa'yo if you bring soul.
sa church natin. I have all, I have need more. Thanks to the gift you sent me. Listen to this. Through Epaphroditus, they are a sweet-smelling sacrifice that please God well. Yung po yung pinakamasarap sa atin, yung pagsasakripisyo natin to please God. Hindi importante kung ano yung regalo sa iyo o matatanggap mo. Sinabi ni Paul yun, teka, huwag mo na masyado maraming regalo. Ang gawin mo na lang ganito, mas marami makakilala sa Panginoon at marami ka madalang kaluluwa sa iyong pinupuntahan. And that's well-spent time na pupwede mo talagang ibigay kay Lord sa atin to please Him. And that is very important sa ating mga Christian. Are you in? Nandiyan na kayo. Kasi yung pagpapagal natin lahat ng ito, simula kay Paul na isang ginamit ng Diyos para magpatuloy ng mission ni Christ. But, sabi ko sa inyo ngayon, Paul is one of the disciple na ginamit na talagang andun yung perfect transformation and conversion because of the Holy Spirit. Listen, because of the Holy Spirit. Not just because of his flesh or katawan o siya mismo. Hindi po. Because of the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, 3 tapik. Holy Spirit. Shh, ganito pagtatapik. Holy Spirit. Ayan. Okay. Shh, nakatulong ba? Okay, nakatulong. Okay. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, ang ating illustrations, another illustration natin. Basahin po natin. Balik tayo sa origin. Balik tayo sa pinanggalingan. Yan po ang pinanggalingan because He is the pioneer. Tingnan niyo po dito, the pioneer and perfecter of faith. Pakibasa niyo po yung ating anong yan. Throne of God. Consider Him who endured such position from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Sa pagsunod natin sa Panginoon, the pioneer, listen, the origin na pinanggalingan nito ay ang Panginoong Jesucristo. Even Paul, nung siya ay nagmimisyon, bit niya ang Panginoong Jesucristo kung ano yung ginawa at nangyari sa kanya at kung ano yung ginagawa niya. Dito, siya mismo ang pinanggalingan. Siya mismo ang magsasabi sa atin at siya mismo ang nagpakita sa atin kung paano yung importansya, kung paano authenticated ang ginawa niya sa harap ng maraming tao. Amen? Yun ang pinaka-importante. Isipin niyo po dito, siya yung pioneer and perfecter of faith. Habang siya'y ginagamit ng Diyos sa misyon, wala siyang tinataas sa Lord, wala siyang tinataas sa mga tao na ako to, Diyos din ako, no. This is from God the Father. Lahat siya. Ngayon, tayong nasa mission na to, this is all about Christ in our life. Lahat galing sa Kanya. Siya ang pinanggalingan. Siya ang ating pinagkukunan sapagkat He is the pioneer and authenticated of faith na pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Without Christ, tandaan nyo, hindi magiging makabuluhan at makahulugan ang ating pananampalataya. Are you in, mga kapatid? The first test, kung malalaman po natin at mababasa natin sa book of Matthew chapter 4, lahat yan, ito po yung after ng 40 days ng pananalangin ni Jesus Christ sa bundok na iyon, dito siya tinest ni Satan. Matetest siya ng 3 beses dito na ngayon, dala-dala pa natin sa buhay natin kung paano natin napagdaraanan ang test ni Jesus Christ during His time. Amen? Mga bata, mga youth, alam niyo po ba itong 3 test na to during the time of Christ? Basahin niyo itong first time natin. Look at me, mga bata. Nakatingin lagi sa akin ng mga mama niyo. Tingnan niyo dito ha, sabi dito, Satan tempted Jesus to satisfy his physical hunger. After 40 days na nanalangin si Jesus Christ without food, listen, without food, without drink, unang sumabak siya sa temptation ni Satan at inalok siya yung kanyang pagkagutom na po. Sabi sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God, which is the word of God.
Kung tayo ay nagpa-fasting, lagi niyong tatandaan at tayo ay nakakaranas ng pagkahilo, pagkagutom, just ask and pray to God. At mawawala lahat ng ating pinagdadaanan. Do you believe on that? In our fasting. Si Jesus Christ, after 40 years ng pagpe-pray, 40 days ng pagpe-pray niya, yun kagad ang sinabak niya. Ano ba tong pagsabak sa buhay niyan sa ating mga Christian for today? Sabi po dito sa atin, Satan's tactics which remain relevant today. Bakit to relevant? Physical desire versus spiritual priorities. Believers must prioritize spiritual growth over physical needs. Alam niyo, tong lesson sa first test ni Satan kay Jesus that time, dala-dala natin habang tayo ay nabubuhay. Minsan, ang mga Kristiyano, listen very carefully, ho. At pwede niyo akong kausapin if I'm mistaken about the explanation. Pero about my experience in my being pastor for 12 years, I think, na nagpapastor po ako, ganito na experience ko, bakit napakadali nating mag-invite sa church kapag merong salo-salo ng kainan? The stone and the bread. Si Jesus Christ kasi, tinim kagad yan ni Satan. Sabi ko, ikaw, gutom ka ha? Kailangan mo to kasi 40 days di ka nakain. Sino po nakakatagal ng 1 hour and a half nang hindi nakain? Siyempre, yung mga nainom ng gamot, exempted ho kayo. yung nakakatagal ka ng 1 hour na parang hindi mo kayang labanan yung gutom mo just to listen the word of God. Yun ay testing na kagad lahat sa atin. Na dapat tayo, mga children of God, na ay si Pastor, ayan na naman si Pastor Jano, magbe-preach na naman siya. O 11:15 tayo nagsimula ho. Tinan nyo, nakita ko kagad yung oras, nakaka 30 minutes na kagad tayo. Na-bother kagad ako. Sabi kong ganon, lahat po tayo ng mga anak ng Diyos, mga kapatid na nakatingin doon, excuse nyo po yun. Kasi po may 60th birthday ang kapatid ng ating isang kapatiran that I am invited also. And my wife represent me on that birthday yan. Hinayaan ko muna, sabi ko. At pagkabalik nila doon, sabi ko, mag-sharon na lang at dalhin dito. Hindi po natin may aalis yun because isang kapatiran natin dito na kapatid niya and dumating po sila nung anniversary natin sa church and the only invitation na bigwan nila, puntahan niyo naman kami sa birthday ko. Kasi yung mga kapatid po ni Sister Julius, lahat dumating sila noong anniversary natin. Naputol saglit po ho. Kailangan din naman natin yung abutan. Kaya lang, hindi po magagawa na po yung kasi nga magpipreach ako dito. Yung excuses po, sa kanila na pong lahat yon. Sila nang bahala na. Okay po. Amen. Sabi po dito, tingnan niyo po dito, believers must prioritize spiritual growth over physical needs. Minsan tayo, kung ano pa yung kailangan nating physical natin, mas yung pa yung pinopokus natin than our spiritual growth. The spiritual growth, which is the Word of God. Kung paano tayo mai-incline sa Panginoon. Pero ang kalaban talaga po ng Espiritu natin is our physical. Amen po. Yung po yung isang pinakamahirap na laban ng isa sa atin. Tingnan niyo po dito, sa lesson sa ating mga believers, para sa first test kay Jesus Christ about doon po sa Satan test him para sa stone into bread. Yung gutom niya. Ito ay kung paano tayo susunod sa Word of God. Kasi kung tayo nakabase sa Word of God, yung spiritual growth natin, maiaalay natin. Matutulungan natin na tayo ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero kung ang iintindihin natin ang pangangailangan ng ating katawang ito, wala pong mangyayari. Amen? Wala po talaga. Kasi ang ating spiritual growth based on the Word of God. At yun ang pagkain ng ating Spiritu, ng Holy Spirit sa atin. Walang ibang kakainin ng Holy Spirit kundi ang Word of God. And paano nagkakameron ng communication tayo sa Diyos? Magpe-pray tayo. And the Holy Spirit, yun ang maglilid sa atin para magkameron tayo ng connection to God. So pag nag-grip ang Holy Spirit, hindi na tayo magkakameron ng connection to God. Kaya yung mga anak ng Diyos sasabihin na, okay lang po ako kasi meron naman kaming connection ni God. May connection ni God pero kita mo ng mga mata mo kung ano yung ginagawa niya na hindi naka-incline kay God. But being a Christian or the Word
children of God, hindi tayo pwede mag-judge sa ginagawa nila. Bawal yon. Sinabi yun sa Matthew 7, 1-4. Kung meron kang problema sa katabi mo, pwede mo siyang idulog sa mga elders or the pastors on the church para kausapin sila. May problema po ako dito sa sister ko. Tinawagan ko na ng 20 times, di ako sinasagot. Huwag kang magagalit ha. Huwag kang magpo-post sa FB. Bawal yon. Sa mga Christian, lagi kong sinasabi to, pag kayo po ay naniniwala at nananampalataya na sa Diyos at kayo may konting tampo, huwag kayong magpo-post sa FB. Sasabihin mo, itong kumari kong ito, period. Ang lalaki ng letra. Simula nung kami nagsama, simula nung kami ay magkakasama lagi sa mga handaan, ngayon, nakabili lang ng ganito, hindi ako pinapansin. Ewan ko sa iyo, baw. Huwag kayong magpo-post ng ganito. It's not good to a Christian of God. Kasi nagigrieve yung Holy Spirit eh. Bakit? Hindi naman kayo magpo-post ng hindi masama ang loob nyo, di ba? Hindi naman kayo magpo-post kung hindi ang puso nyo. Ay God only looking in our heart. Nakatingin lang siya sa puso natin. O ba't kayo magpo-post ng ganyang bagay? Mawawala kayo sa linya patungo sa Diyos. Pangalawa natin, in jumping into the temple. Nung si Satan si God, si Jesus Christ, on that time, sabi niya, tumalong ka dito. At itong nakikita mo dito, simula doon sa burol hanggang lahat ng yan, ay mapapasayo. Amen? Another test yan. Alam niyo po ba, nung binabasa ko dito, nalulungkot din ako sa mga kapatiran natin o mga Christian talaga na nananampalataya na they are looking sa mundo na ginagalawan nila, not in the vicinity wherein God is. Kasi kapag nasa mundo tayo, makikita mo, tinan mo yung grupo na yun, mga asosasyon na ngayon na yun, iba't iba na ang buhay nila. Ang buhay nila sa mundo ganun, pero ang buhay ba nila sa Diyos paano? Tayo na nagpapagal sa Panginoon, dapat lagi tayong may binibigay na oras, panahon para sa Kanya. Sapagkat at the end of our life here, meron tayong tinatawag ng second life. Sabi po dito, tinan niyo po, Matthew 4:7, you shall put the Lord your God to the test. You shall not put God into test. Sinabi po yon ni Jesus Christ kay Satan during that time. For what? For the protection. Ano po yung sinasabi ni Satan kay Jesus that time? Tinetest niya ang Diyos. And you shall not put God into test. Makikorek niyo po yan. No? You shall not put God into test. Hindi po dapat. Sapagkat God nga siya eh. May nagtanong sa akin isang kakilala ko, sabi niyan, if God is the creator, who create God? Sabi ko, anong tanong yan? He is a sovereign God, the Almighty God. Siya lang yung makapangyarihan na wala nang po pwede pa na makikreate kay God. Sabi ko, kapatid, ikaw ba'y nasa wisyo? Tama ba yung sinabi mo? Sabi ganyan, aba, God create us and who create God? Sabi ko, hindi tanong yan. Ang tawag dyan ay walang kaalaman sa Biblia, kaya magbasa ka ng Biblia. Sabi ko sa kanya ganyan. And isa pang kapatiran, sabi ko, kapatid, tayo pumunta sa kasama ko to sa trabaho. Punta tayo sa church. Serve tayo kay God, sabi ganyan. Etong kapatid kong ito ay babaero. Babaero talaga. Kitang-kita mo, pinanlalandakan pa sa amin mga, kasi nasa empresa kami. Sabi sa akin, at lagi niyang sinasabi sa akin na, basahin mo to si King Solomon. Ilang asawa niya? Sabi ko, 1,000. Bakit si King Solomon ka ba? Sabi kong ganyan. Lagi si King Solomon sasabihin, 1,000 daw ang asawa ni King Solomon. Siya daw ay nakaka-anim palaang, kaya wag daw siyang laging titingnan. Ang tingnan daw po, yun nasa Bible. Sabi ko, kapatid, si King Solomon, nung pang 1,000 niya yun, nag-stop na kasi tinawag na siya ng Diyos. Ngayon, nung nasa Diyos na siya, hindi na nangyari to. Ngayon, kaya nangyayari sa iyo yan, kasi wala ka sa Diyos. Sabihin mo nga sa akin ngayon, ibalik mo ngayon, nasa Diyos ka ba? Oo, kilala ko ang Diyos. Ay, iba ang Diyos mo sa Diyos ko. Kaya wag mo ikumpara ang Solomon mo sa pagkakakilala ko kay King Solomon.
Napakahirap, di po ba? There were some character in the Bible na ginamit ng Diyos, tandaan niyo po, na ibang pinanggalingan, which is Paul. Si Paul talaga mamamatay tao yan. Pinapatay niya ang mga Kristiyano na naghahayag ng salita during that time. But when God used His life through the Holy Spirit, hindi naman kaya po natin maglingkod sa Diyos na sabihin purong tayong tayo without the moving of the Holy Spirit in our life. Kung wala ang Holy Spirit sa puso natin, hindi tayo makakamove lahat ng gusto ng Diyos. Amen po. Wisikan natin ang pagpapala ang mga upuang yan. Sabi nyo, God bless, God bless, God bless. Yan. Okay? Sabi po doon, and the tactics po ni Satan dito sa test ni Christ that time, ito po yun. Taktika po yun ng kaaway eh. No, usually ginagawa sa atin to. We are children of God, relevant to the test of Christ na hanggang ngayon. Kaya nga authenticated yung ginawa ni Christ para ating pinagbabasihan at lagi natin tinitingnan. Sabi dito, testing God's limit. Believers should trust in God's sovereignty rather than testing His limits. Kasi minsan pag nagpe-pray tayo, hindi natin alam kung yung kakayanan ng Diyos, hinihingi lang natin hanggang doon lang. Hindi nyo ba alam that God can twist our life in a second? And God can give you everything that you want. But God wants your heart to be in Him. Amen? Yun lang naman eh. Bigay mo yung puso mo kay God. Kaya lang bakit ganun? Ang tagal ko nang nananalangin, hindi pa rin ako yumayaman. Hindi ka pinayayaman ni God. Kasi alam na kapag yumaman ka, mababago ang puso mo. Diba? Huwag mong sabihin na pagka meron ka ng 2 bilyon, yung kaupuan mo ngayon, yung pagkakaupo nyo ngayon, yan pa rin ang nasa isip nyo, I will serve God, I will give my part to God. Tapos bigla na lang may nag-text, sis, nanalo ka sa loto, 2 million. Nabago na kagad sa mo, bibili ako ng ticket bukas, bibili ako ng mga pasalubong na kagad nasa isip mo. Nabago ng lahat. Di ba? Because ang unang kalaban sa pananampalataya natin, giving our priorities to God, is money. Sabi mo sa katabi mo, money. At kapag ang money na ang nasa kamay mo, bago ng lahat, pati buhay mo. Amen? Kaya itong mga kabataan na to, na hindi masyadong nasanay sa pera, okay lang yan. Kasi pag nasanay sa pera yan, iba na eh. Collectibles na sila talaga. Pa, ma, yung ma, pa. At yung mga bata na nagkakatrabaho na, sadya, mag-invest kayo, sabi nga ni Visha, first, you have to give your 10 to God, 20 your savings, and 70, doon pa lang kayo magpakasaya sa buhay nyo. Amen? At yung 10 kay God, 20 sa saving, doon sa 70 na yon, bibili ko ng regalo si Mama, bibili ko ng regalo si Papa, bibili ko yung kulang sa bahay namin, natira na lang 20%. Hindi ko alam kung maliligayahan pa rin kayo. Di ba? Kasi yung ating pagpapalaki sa mga anak natin, kung paano rin natin i-incline sila sa salita ng Diyos na gustong mangyari sa buhay natin. Kasi bata pa lang sila, tinan yung mga bata, hindi ko konti lang nababawas dito pagka matatanda. Parang yung ngipin, pag natanda, nawawala. Ang mga bata naman, kapag ang ngipin ng mga bata mo, hanggang wisdom tooth may nakikita ka pa. Glory to God sa buhay nyo. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. That is the testing of God limits. Sa ating pong mga ka-Christians na sa second test kay Jesus Christ, ito yung lesson para sa atin. Resisting temptation. Believers can learn from Jesus' example, resisting temptation and staying focused on God's plan. Lahat ng test kay Jesus Christ, binalik niya kay Satan through Word of God. Amen? Kapag kayo'y kinakars ng mga kapatid nyo o naririnig nyo, uy, papunta-punta ka dyan sa church na yan, ano ba nadadagdag sa inyo? Sa pagpunta namin sa church, nadadagdag yung kaalaman namin sa pagkilala sa Panginoon. Pag wala ka ba sa church, ang pagkilala mo hanggang doon na lang. Paano natin yung may example? For example, kilala mo ang kapatid mong ito o kapatiran as kaibigan, pero magkalayo kayo. Di ba, kilala mo lang siya as ganyan? Pero yung kapatid mo o kapatira mong kasama mo every Sunday, nakaka-chat mo, nagkakameron kayo ng conversation through text, mas lumalalim ang pagkilala mo. Ganon ang Diyos sa buhay natin. Kaya yung mga kaibigan na, ay, kilala ko siya, naging kaibigan ko siya o kaibigan ko siya, hanggang doon na lang. Pero yung kaibigan mong araw-araw, ang tunay na kaibigan, nakakaaway mo. Listen. Hoy, makinig kayo. Sabihin nyo, amen.
Ang tunay na kaibigan, nakakaaway mo. Ang tunay na kaibigan, nakakatampuhan mo. Pero hindi kayo nag-iiwanan because of God. Kasi pag nag-away kayo, meron ka lang nasabi, kasi ang tunay na kaibigan, kasi pag minasabit na karinig, pupuntahan niya to. Pasensya ka na, nakabigla lang ako dito. Or, kapag matapang talagang kaibigan, mali ka naman talaga eh. Mali yung ginagawa mo, sino pa magsasabi sa iyo? Aba kapatid, walang iba magsasabi sa iyo kundi ako. Yun yung tapang as a true friend talaga. Pero ang mga kaibigan na talagang hindi mo sasabing true friend, hindi niya kayang sabihin sa kanya kung anong pagkakamali niya. And that is fake friend po. Sa atin siguro, pinakamaganda sa atin as a Christian, kapag nakakita ka ng mali, pag nakakita ng mali sa kaibigan mo at alam mong ayaw mo siyang ma-hurt. Kasi hindi naman lahat ng kaibigan hanggang ilalim na ilalim kilala mo. May mga tampuhin pa rin na po. Ipag-pray mo na laang at isabit mo doon sa inyong dingding. Ipinagpe-pray kita. Masyado kang matampuhin. Meron ganon, di po ba? Na pinagsasabi mo, magtatampo pa. Yan po yung ating, and the third one, na gustong-gusto na agawin ni Satan kay Jesus Christ is how to worship God. Sabi dito, worshiping Satan for kingdoms. Satan's offered Jesus power and authority over the world. Bakit over the world? Alam niyo po ba, naghahari sa mundong ginagalawa natin ngayon ay si Jesus Christ? I'm sorry. Ang naghahari po sa mundong ginagalawa natin ngayon ay si Satan. Si Satan na ang naghahari. Bakit? Yung priority ng tao at nakikita mong ginagawa ng tao, lahat yun kay Satan. Pero, ang lahat na pinaghaharian ng Diyos ay nasa puso ng tao. Doon siya nakatira. Kasi hindi niya pwedeng gayahin kung ano nangyayari sa mundo because God is with him or with them. Amen? Pero lahat na nakikita mo sa mundong ito, lahat yan, almost, pinaghaharian na ng demonyo. Bakit? Pag nagkagulo, nagkagalit-kagalit, wala na sa kanilang forgiveness, pasensyahan. Ngayon makikita nyo sa mga news speed natin, isang pulis, nagmaneho, nadaanan ng rider, nalampasan na nung magtapat. Di ba? Sa Pilipinas, nakikita nyo ngayon mga speed ng news natin. Mga magkapit-bahay, nagsampay sa harapan. Yung parkedyo ng kotse, nalagyan ng sampayan, hindi na nagkaunawaan, nagbugbugan. Hindi ko alam kung napapakita nyo sa newsfeed, Iba't iba na ang klase ng mga nasa newsfeeds natin ngayon. Puro pag-aaway na. Paano ba naman magkakameron ng katiwasayan? Yung gobyerno na nangunguna sa atin ngayon. I'm sorry for the president, the vice, I'm sorry for the senators, kasi sila walang tigil din nag-aaway sa Kongreso. Ano pa makikita ng tao sa kanila? Kaya lahat ng mga tao na nakikita nyo sa newsfeed, bangayan ang bangayan. Gobyerno yon. Nasa Diyos tayo. Iwasan natin yung mga bagay na yon. Sabi po dito, Satan's attacks or tactics which remain relevant for us with the worldly power. Ito ang pinaka-importante mga kapatid sa attack ni Satan sa pangatlo kay Jesus Christ. Are you listening? Are you in? Nandiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, Uy! Uy! Uy, Gabri! Uy! Okay kayo? Okay. Tabi dito, worldly power versus spiritual authority. Believer must recognize that the true authority comes from God, not from worldly power or compromise. Tingnan niyo po ito mga kapatid, sa mundong ginagalawan natin ngayon, ano ang nangungunang power ngayon? Di yung mga mapipera natin nasa gobyerno, di ba? Oh, hallelujah! Ang lakas ng number 1 sa senator, si ganyan. Bakit? Nag-number 3 si ganyan. Bakit? Anong dala-dala? Alam niyo po ba na bawal sa batas? Listen to me. Bawal sa batas na dapat isang linggo, I think, na bawal magbigay ng ayuda in cash. Pero, dyan sa inyo, ang layo-layo yung sa inyo, yung isang babae, hindi ko babanggitin, isang babae na medyo malaki, nakasinlaki ko, nakabidyo, 2.5 sa'yo, 2.5 sa'yo, 2.5 sa'yo. Merong isang congressman, kasama rin ng congressman,
paakyat ng bus. Ang bait talaga ni President Congressman na migay ng $500 million sa buong mga tao in cash. Narinig niyo yun? Ako lang. Hindi kayo, okay. Kayo narinig niyo yun? $500 million ang pinamigay. Ayoko sabihin yung pangalan kasi baka sabihin nyo, yun nga yun. $500 million ang pinamigay. At doon sa lugar nyo, hindi naman naka-video, sa lugar nyo, yung sinasabi ko na medyo mataba na ganon, 2.5 na binimigay ng ayuda. Ang nakakatakot, nanalo pa. Ay, sorry po. We're not talking for the mga, ang tawag dito, mga political. Ang sa atin, manalo ka na ang puso mo ay para sa Diyos. Isa, since politiko naman to, gusto kong i-share sa inyo to. One of the politics na tumatakbo na gusto ko, kung kilala nyo rin, ay si Vico Soto. Taas ang kamay. Ang daming galit kay Vico Soto. Okay lang sa social media kahit pa matrending to. Si Vico Soto kasi, napaka-honest niya. Inihayag niya dito, gusto kong marinig nyo ha, inihayag niya sa bawat proyekto ng government, yung palang mga government official, meron na kagad 20% na kickback. 20%. Sabi ni Vico, kung ang project nila ay 10 billion sa buong municipality, ang kickback kagad 2 billion. Yon ay nasa mayor kaagad. Isipin yung 2 billion, di po ba? Kaya sa atin, sabi ni Mayor ko nung nagsalita siya, yung 1,000 nga, 1,005 pinag-aawayan ng mga magnanakaw at nanakawan, nagsasaksakan, nagpapatayan, 1,500 lang yon, inagawa ng bag, 500 na laman, nagpapatay. Ay yung pa kaya sa politika na 2 billion, 1 billion na makukuha? Mga kapatid, hindi to part natin. But we are part of God honesty. Honesty, kung paano ang Diyos pumapasok. At ito'y relevant sa atin lahat kung paano naglilingkod si Mayor Vico Soto. Totoong napaka-transparent niya. Lipat na po tayo at nauuwi na sa mga rumble ng senator ngayon. Labas na po tayo dyan. Sabi po dito sa Satan tactics which remain relevant today, trust God's sovereignty. Believers can trust in God's protection and provision rather than relying on their own strength and worldly power. Huwag tayong mag-rely kung anong meron tayo sa pera natin, kakayahan natin. Kasi minsan, kapag tayo may problema sa Pilipinas, intindihin nyo yung God's power na binibigay at sovereignty ni God. Kasi di ba minsan pag tayo may nilalakad sa Pilipinas, kahit ako, sabi ko pagtawag ko dun sa tutulong sa akin, saan ba yun? Sa Italian Embassy. Hinahanap ko kagad yung pinakamalapit na pwedeng may related sa Italian Embassy. Which is hindi naman po pwede. Kailangan muna yung true documents na pwede mong gamitin para sa kanila. Since tayo nandito na, sino nakakaranas ng ganun? Huy, may lalakad din daw sa munisipyo. Puntahan mo si Ate Guy. Si Ate Guy nasa finansyon. Kakilala yun ni Inay. Magdala ka lang ng mangga, iabot mo yung dokumento, tapos na. Alam niyo yung nangyayari, di ba? Hanggang ngayon, meron pa rin ganon. But, Christian of God, sabi ni God, the sovereignty of God, yung kapangyarihan niya at kakayanan, kaya niyang gawin, baliktarin, baguhin ang lahat ng ating pinagdadaanan. So mag-pray lang po tayo para doon. Ito po sa ating application, 3 lang po ito. Mabilis lang to at kailangan tutukan natin sapagkat ito yung ating application para sa atin din lahat to at sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Sabi po sa ating first application, authenticated by Christ, spiritual knowledge. Pag sinabi natin spiritual knowledge, it is connections between you and the Spirit. Spiritual knowledge. Revelation through the Spirit unto you. Hindi ka nagre-rely sa iyo na sinabi sa Proverbs 3:5-6. Do not rely or lean on your own understanding, but understanding coming from God and through the Holy Spirit. Yung pong atin. Sabi dito, sa understanding and application, biblical principle, like Jesus' responses. Psalms 119:66, teach me knowledge and good judgment, for I trust your command.
sa lahat ng kautusan ng Diyos na ginagawa natin, which is napakahirap naman ang command ni God, yung knowledge and understanding through the Holy Spirit and through the Word of God in the Bible. Lahat po yung biblical. Kung babasahin po natin about sa Book of Proverbs, nandun lahat ang mga experience about the character, about the relationship between Solomon, yung mga asawa, pamilya, ugali, nandun po yun sa Book of Proverbs. Kung gusto niyo naman matutunan about sa mga kabataan, Solomon pa rin, sa Ecclesiastes. Di ba? Sabi sa Ecclesiastes, kayo mga kabataan kayo, huwag kayong mapighati sa puso nyo. Enjoy your life to the fullest with limitation. Amen? Kailangan lagi may limitation. Hanggang dyan ka lang, hindi ka po pwedeng umabot dito at pag umabot ka dito, lalaglag ang ulo mo. Hindi dapat ganon. Hanggang dito ka lang. Amen? Hindi mo pwedeng lumampas ka dito sa part na to. Itong part na to kay God, reserved to. Dapat merong limitation lahat sa mga kabataan, especially kayo, mga babae, kayo naman ang kailangan nagli-limited about doon sa mga lalaki. Sinasabi ko kasi sa inyo, kasi may edad na rin kayo, alam nyo na yung buhay na tinatamasa nyo. And sa Proverbs 2:6, sabi dito, for the Lord gives wisdom, for His mouth come knowledge and understanding. Si King David at King Solomon ang pinanggalingan nito, which authenticated experience about yung kulang ng knowledge, about yung pag-intindi kay God, sapagkat sila, yung authority ng kanilang pamumuno, yun na lang ang sinundan nila, na wala minsan sa buhay nila si God. Kasi meron silang authority, meron silang power, may pera sila. Amen? Nawala yung provision ni God, nawala yung understanding. Minsan kasi pagka punong-puno ka na sa trabaho, ang dami mong pera sa bangko, nawawala yung pagtawag mo sa Panginoon sapagkat may budget ka. Sabi mo, Lord, meron naman ako, eto na lang gagawin ko, ganyan-ganito. Eto naman, sustainable naman lahat yung pangangailangan namin. Hindi na kailangan, thank God na lang, thank God, thank God, thank God. Hindi mo alam, nalulubog ka na, nakakalimutan mo si God. Akala mo, yung pa rin yun. Hindi nananahan ka at umaasa ka na lang o nakarelay ka kung anong meron ka. Na dapat, yung mga bagay na yun, na alam mo, galing lahat kay God yun. Kay God nang galing kung anong meron ka. Kaya minsan, di ba, inaalaw ni God na mawalan tayo. Sabi nga sabi ni Paul, naranasan ko na yan. Mawalan, magkameron, sumagana, at mawalan. Kaya si Paul, yung pagiging kontento niya kung anong meron, sa kanyang mga pagsubok sa kanya, kita niyo yung mga naranasan niya sa barka, naranasan niya sa isang isla, alam niya na ang Diyos magpuprovide sa kanya. Because understanding and provision comes only alone to God. Wala na dito sa buhay nating to. Kaya kung ano man meron ka ngayon, may kailangan kay God, takbo, lapit kay God. Siya lang talagang paggagalingan ng lahat. The second one natin ay spiritual discernment. Napaka-importante po sa atin sa mga Kristiyano at anak ng Diyos ang ma-discern yung Espiritu. Espiritu na meron ang kasama mo, kaharap mo. Hindi mo alam na kahit pa ako ay pastor, kahit pa kayo ay leaders, kayo ay member lang, madi-discern mo na mali siya o tama kayo. Sabi po dito sa atin sa 1 John 4:1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Kailangan tayo mismo magtetest. Kasi from God, kailangan yung spirito na meron na kaharap mo knows about suffering, the fruit of the Holy Spirit, joy, love, suffering, gentleness. Pero pagka yung magagalitin, maiinisin, mawawala yung Espiritu ng Diyos sa kanila. Hindi mo makikita sa, oy kapatid, mag-a-advise sa'yo, pero iba naman yung nalabas sa bibig niya, pero iba naman yung buhay niya. Di po ba? Iba yon. Spiritually inclined to God knows very well kapag ipinamumuhay na ng kaharap mo yung Espiritu ng Diyos sa buhay niya. At sabi po dito sa Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil. Ibig sabihin po ng maturity or solid food, ito yung sinasabi ko sa kanila, sa inyo kanina, sa mga magkakaibigan. Kapag ang magkakaibigan, tayong lahat na po, yung solid food na tinatawag, nasabi mo sa kanya na mali ito, at siya ay mature na, tatanggapin niya yon.
Pero pag ito ay hindi mature at parang baby, ay magagalit talaga at magtatampo. Maturity of the Christian, growth in the experiences that we had. In the relationship of being a friend, sa ating kapamilya. Kasi sa tagal na natin nagsasama-sama, hindi po pwedeng hindi tayo dumaan sa tampuhan eh. Hindi tayo pwedeng dumaan na sa tayo ay nagkameron ng galit sa isa't isa pero na-resolbahan din natin. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Pero yung mga Kristyan na iniwanan ka dahil sa galit at tampo, hanggang ngayon wala na at wala pa dito, hindi yun ang tunay na kaibigan. Ito po yung authenticated by Christ about po sa pag-alam natin o discerning spirit ng isang anak ng Diyos. The last one, prayer and dependence on God. Seeking God's strength and guidance. Sa Philippians 4, 6-7, do not be anxious about everything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Hindi tayo nagre-request kagad kay God for everything. We have to thank God first of what you have or what we have. Pasalamatan mo natin si God bago tayo mag-present ng request sa Kanya. At kailangan din sa ating mga petition prayer, huwag kayong mananalangin ng punong-puno ng pag-aalala. Dapat may faith kayo at paniniwala na yung ipadudulog nyo sa panalangin. Like Jesus said in Mark 11:24, you have to ask in prayer, believe, and you will receive it. Amen? Lahat po ba tayo naniniwala at nananampalataya sa Diyos? Kung tayo naniniwala at nananampalataya sa Diyos ngayon, tayo po'y tumayo at tayo mananalangin sa Diyos at hihingin natin yung Kanyang presence, hihingin natin yung provision ni God sa lahat ng ating pinagdadaanan. And we do believe, Father God, sa oras na ito, patuloy at patuloy na kayo, hallelujah, ay manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang Diyos na kung saan nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Alam niyo po ang katayuan ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, mga kapatid, ipikit natin ating mga mata, tayo tumungo, tayo dumulog sa Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy namin itinataas ang inyong pangalan. Patuloy namin pinapupurihan. Salamat sa inyong anak na Panginoong Jesucristo na kumpleto, the pioneer, the origin of all temptation. Na ito yung nagbigay sa amin para mapatunayan base sa aming pananampalataya. He authenticated all trials and problem because of His faith. Yung faith na yon hanggang ngayon dala-dala namin. Naniniwala kami at nananampalataya ng Panginoong Jesucristo ang pinadala mo sa amin para sa aming kaligtasan. Sa oras na ito, O Lord God, dumudulog kami sa inyong harapan. Hinihingi po namin, O Lord God, ang kalinisan ng aming puso. At sa kalinisan ng aming puso, O Lord God, ito yung magiging daan upang kami maging karapat-dapat na lumapit sa inyong harapan. At sa paglapit namin sa oras na ito, Father God, alam niyo po at kita mo ang puso ng bawat isa. Meron man silang pinagdadaanan, yung sitwasyon nila sa oras na to na parang hindi katanggap-tanggap sa iba. Lord, sa inyo, alam ko sa pag-ibig nyo, tinatanggap nyo po kami. Inilalapit namin sa inyo ang aming sarili. Merong mga bagay sa buhay natin na parang walang solusyon. Lord, sa pagkilos ng banal na spirito sa oras na ito, naniniwala kami na may gagawin kayo sa buhay ng bawat isa. Hinihingi ko rin, O Lord God, sa oras na to, na iunat niyo ang inyong makapangyarihang kamay. Ipatong niyo po to sa aming ulunan. Batid niyo po, O Lord God, ang aming karamdaman simula ulo hanggang paanan. Mga kapatid, declare in your mouth. Kung meron kayong pain na nararamdaman sa ulo, sa chest, sa back pain, stomach pain, hanggang paanan. Ngayon, sa pagpatong ng kamay ng Diyos sa inyong ulunan, dadaloy ang banal na dugo ni Kristo. At sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo, lahat ng bakterya, lahat ng virus, tinutunaw nito. Father God, sa oras ding ito, sa lahat ng mga anak mo na nakakaranas ng mayroong bukol,
bukol sa kanilang katawan, sa mga internal organs, sa merong cancer, O Lord God, sa kanilang abdomen, sa kanilang chest. Hipuin niyo ito. Kung meron kayong cancer, hipuin niyo yung part ng may cancer kayo. Sa oras na to, nananalaytay ang banal na dugo ni Kristo. At sa kapangyarihan ng dugong ito at sa inyong pananampalataya, marireceive niyo ang kagalingan. Lord God, salamat. At hingit dalangin din namin sa oras na ito sa buhay ni Brother Ramon. Lord God, batid niyo po ang kanyang kalagayan. Restore upon him, O Lord God, yung strength coming from you. At sa kanyang pananampalataya, he will receive, O Lord God, complete healing. At isa pa sa aming idinudulog, mga kapatid, ang ating kapatid na si Brother Boyet. Lord God, ituon mo po ang inyong kamay sa kanyang ulunan. Patuloy mo padaluyin ang banal na dugo ni Kristo, especially sa kanyang lungs. Lahat na nakita sa kanyang lungs, O Lord God, tinutunaw ito ng banal na dugo ni Kristo. At patuloy sa kanyang dugo, nililinis lahat ng virus o bakterya. Father God, mangusap ka sa puso namin sa oras na ito. Meron man kaming daladala sa puso namin na alam ko, alam nyo, na nagpapabigat sa amin. Ipinapaubaya namin ang lahat ng ito sa inyo. At ngayon ding oras na ito, O Lord God, naniniwala kami, meron kang babaguhin sa buhay namin. Meron kang itutwist sa buhay namin. Kami po, O Lord God, ay lumalapit na nandoon ang pagpapakumbaba, na may kababaang loob. Ano man ang kakulangan namin, O Lord God, patawad po. At ang kapatawarang iyan, yan ang magiging daan para sa resulta ng aming pananalangin. Hallelujah, Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus. I declare right now in your people, in your children, Lord God, ang patuloy na dumaloy ang pagpapala sa buhay nila. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ng bawat isa at paniniwala, O Lord God, ay magiging daan upang kumilos ang banal na Espiritu at maranasan ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Dito sa lugar na ito, O Lord God, walang gawa at plano ng kaaway na aming pinahihintulutan, sapagkat ngayon pa lamang nilukob mo na, O Lord God, ng kaluwalhatian ng lugar na ito, na kung saan nakikita namin, O Lord God, ang matatapat mong anghel, na siya naglipa na sa lugar na ito, O Lord God, upang iwaksi ang lahat ng gawa ng kaaway. Dinideklara namin, O Lord God, anumang espiritu na meron sa lugar na ito, Lord God, kinakas out namin sa pangalan ni Jesus. Kapangyarihan mo manguna at maranasan namin sa aming kalagitnaan. Children of God, hipuin niyo ang puso niyo ngayon. Tanggalin niyo ang lahat ng bigat na meron diyan. Iwaksi niyo ito kasama ng pagwawaksi sa lahat ng espiritu ng demonyo sa lugar na ito. Tanggalin niyo lahat ng ito at hayaan niyong i-restore ng God yung kanyang presence na maranasan natin through the Holy Spirit. Father God, salamat. Salamat po sa mensahe mo. Yung mensahe mo, O Lord God, na nagpaunawa sa amin, O Lord. Naramdaman namin, O Lord God, kung paano na-refresh muli ang aming paniniwala at pananampalataya, sapagkat sa mga anak mo na mayroong pinagdadaanan, mayroong mga trials, O Lord God, na pagsubok sa oras na ito pala isang daan upang mas makita mo ang tunay na pananampalataya ng mga anak mo. Lord God, kayong umalo sa mga anak mo. Aluin mo ang puso ng mga anak mo, O Lord God. At naniniwala ako, O Lord God, sa buhay ng isang tunay ng Kristiyano, ang buhay nila ay tumitingin, O Lord God, sa tama at sa mabuti, hindi yung matakpan ng hindi kabutihan para lamang kalugdan ang kung anumang relasyon na meron tayo sa kapwa natin. But ang ating pinahahalagan ay ang relasyon natin sa Diyos. Salamat, Father God, sa araw na ito. Salamat sa buhay ng mga anak mo na inuna ang pangyapak sa lugar na ito. Patuloy, O Lord God, na gabayan mo at patnubayan ang buhay ng bawat isa. At naniniwala kami, O Lord God, sa oras na ito, sa mga susunod pang oras, O Lord God, ng gawain namin, patuloy kayo ang manguna, O Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. And we do believe, Father God, by the Holy Spirit, O Lord God, na nandito sa aming kalagitnaan. Sasamahan niyo kami, O Lord God, hanggang sa susunod pa namin gagawain. Children of God, itaas natin ating kamay, ibalik natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri, pagsambat, paglulhati, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. At dadako po tayo sa ating komunyon.
Mga kapatid, ituon natin ating kamay. Father God, maraming salamat sa lahat ng elementong ito, O Lord God, sa Diyos na nagsisilbing dugo ni Kristo, sa tinapay na nagsisilbing katawan niya. Lord, ito'y bilang pag-alala sa amin para balikan, O Lord God, ang ginawa niya para sa aming kaligtasan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na magpapartake nito. Once we declare, O Lord God, ano man ang kailangan ng mga anak mo dito, makikita ang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan, O Lord God, ng gawain ito. Pagpalain mo ang lahat ng anak mo na narito sa buhay ni Sister Oneng, Sister Annalie, Sister Feli, Sister Chona, and Brother Dante. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo magpapartake. Sige po, taas po natin tinapay. Kanyang pinagpirapirasos ng pasalamat sa Diyos. Salamat sa tinapay na ito na itinukol ng Diyos ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay. Once we partake the bread, let us declare kung ano yung gusto niyong kagalingan na ibigay sa inyo ng Diyos para sa ating lahat. Lord, for the healing, para sa bawat isa sa kanilang pisikal na kalakasan, ipagkaloob mo po sa kanila. Let us partake. Gayon din naman sa Diyos na ito na bilang dugo ni Kristo, pasalamatan natin sapagkat sa pamamagitan ng dugo ni Kristo tayo ay naligtas. Father God, yung kapangyarihan sa pagpartake namin ng Diyos na ito ay magmanifest sa buo naming katawan. In Jesus' name, let us partake. Dadako po tayo sa pagbibigay. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po, nasa portion naman po tayo ng pagbabalik sa Lord. Sino po dito ang handa ng magbalik ng kanyang tithes and offering sa Lord? At parang kakaunti ata ang ready. Ang handa na po ba ay sumigaw ng Amen? Amen! Tatandaan po natin na pag tayo po ay nag-o-offer, dapat po palagi tayong excited na magbalik sa Lord. Amen po ba? Ayon. So siguro, may isang maliit na verse lang po siguro akong babasahin. Siguro po alam na natin yung Matthew 6:1-4. Ano po? Yung sabi po doon, this passage highlights the example of a poor widow who gave sacrificially, yung kumbaga parang ibinigay niya po yung last niya na pera, no? Para sa kanyang offering sa Lord. Pero may isang Pharisees na ang sabi doon is parang ba't mo magiging gawing example itong widow na ito para sa pagbibigay, no? Kumbaga parang ang sinasabi po ng Lord sa atin is ibigay natin yung
yung nararapat, yung rightful para sa Kanya. At dapat palagi tayong excited na nagbibigay. Amen po ba? Hallelujah. Sige, tayo po ay ipagdasal po natin ang ating mga tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po sa mga tithes and offerings na ito. Tunay nga po na maging masamyong na handog, Lord God, sa inyong harapan, Lord God, ang mga tithes namin na ito and offerings, Panginoon. Dinadalangin din po namin sa nag-handle, Lord God. Lord, hide them at the back of your cross and let your glory and your glory shine upon their lives, Panginoon. Give them more knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon. At Lord, hallelujah, na sa lahat po, Lord God, ng kanilang magiging desisyon, sa lahat po ng kanilang magiging bawat pagsulat, Panginoon, nandun, Lord God, yung paggabay nyo sa kanila. Panginoon, gayon din po, dinadalangin namin, Lord God, yung sa mga kapatid namin, Lord God, na hindi man sila makapagbigay, Lord God, ng kanilang tithes and offering, Panginoon. Lord God, alam ko po, Lord God, that you will provide. You are the God who will provide, Lord God, everything, Panginoon. At Lord, dinadalangin po namin na sa bawat isa sa amin, Lord God, that we are all cheerful givers, Panginoon. At Lord God, hindi kami manghihinayang, Lord God, sa mga offerings namin na ito, sa mga tithes namin na ito, dahil alam po namin, Lord God, na ito, Lord God, ay way namin of worshiping you, Lord God, of giving you praise back, Panginoon. Maraming salamat po, Father God, and we sealed all these prayers with the most precious blood of Jesus, and we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y tumayo. Tuon po natin ating kamay. Hallelujah. Father God, maraming salamat sa patuloy mo, O Lord God, na pagtuturo sa amin dahil sa pag-ibig na aming nararanasan na galing sa inyo. Salamat sa pag-ibig na yun sapagkat tinuruan mo kami kung paano makiisa o gawin ang mga bagay na ito. Sapagkat kung wala ang pag-ibig na yun, hindi namin kayang gawin ang pagbibigay. At kayo din, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo, na dinala, O Lord God, ang pangyapak sa lugar na ito. Salamat sa kanilang mga buhay, O Lord God. Nawa sa kanilang narinig na mensahe galing sa inyo, O Lord God, manatili ito sa kanilang mga puso at may apply nila sa kanilang mga buhay. At gayon din sa patuloy na pagpapala sa buhay ni Brother Paul, kagalingan, O Lord God, upon him. In Jesus' name we pray. Amen. Victory po tayo. Okay, music team. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga po na nakamit natin ang tagumpay ngayong araw na ito! And we must celebrate! Greatest day in history. Dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave.
life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And whoa, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, 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 forever I am changed. Let us stand in the place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, and the pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, oh, forever I'm changed. Yeah, yeah. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Whoa, oh, oh, forever I am changed. Yeah, yeah, forever I am changed. Come on, let's give the pinsan pa. Let's give the best clap offering po sa Lord. Hallelujah, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, nagpapasalamat po kami, O God, sa katagumpayan po, Lord God, ng aming Sunday service. Salamat, Lord, sa iyong katuruan na iyong ibinabasa bawat isa sa amin. And we pray, Lord, na ito ay malakaran namin, magawa namin, Lord God, maisabuhay po namin, hindi lang po ito manatili, kundi we will share it, Lord God, sa mga kapatiran, even, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na aming nakakasalamuha sa araw-araw. Kaya, Lord, patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, especially, Lord, ang iyong anak, ang iyong lingkod na ginamit upang ihayag ang iyong banal na salita. Bless him and his family, Lord God, and even sa mga lingkod mo na ginamit mo sa opening prayer, sa tithes and offering, Lord God, even sa closing prayer, at sa lahat, Lord God, ng ginamit mo sa araw na ito, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord God. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Patuloy na maranasan namin, Lord, ang pagsama ng iyong mabubuti at matatapat na anghel hanggang makauwi kami sa aming mga pansamantalang tahanan. Salamat po, Lord God. At sa iyo po namin binibigay ang mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen, and amen. Sige po, taas po natin dalawang kamay. Sumaati nawa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisa ng Banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar na ito, dala-dala ang pagiging tunay na Kristiyano. Maraming pong salamat sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at paghulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.